Everyday motivations para sa mga tsismosa. Number 1. Kung kasing sipag mo lang magtrabaho, gaya ng sipag mong makinig sa tsismis, baka manager ka na ngayon. Imbis na narinig ko sa kapitbahay, subukan mo kayang narinig ko sa job interview. Number 2. Ang tsismis, parang utang. Mabilis kumalat, mahirap bayaran. Kaya kung ayaw mong may naniningil sa konsensya mo, magtipid sa daldal. Number 3. Hindi porket may dalang bagong grocery si Aling Nena, galing na agad sa sugar daddy. Minsan kasi, tsismosa ka na, judgmental ka pa. Tama na, mag-laundry ka muna. Number 4. Hindi lahat ng ingay sa kanto dapat mong pansinin. Minsan, electric fan lang yan. Huwag puro pakialam. Minsan kailangan mo rin ng inner peace at earplugs. Number 5. Kung kaya mong kabisaduhin ang love life ng kapitbahay, kaya mo rin kabisaduhin ang sarili mong goals. Huwag puro buhay ng iba ang focus mo. Baka pagdating ng panahon, sarili mo na pala ang trending for all the wrong reasons. Number 6. Ang tunay na marites, hindi lang basta nangangalap ng impormasyon, marunong ding magbago. Kaya next time, subukan mo ring ichika ang sarili mong achievements, gulat sila pag nalaman nilang marunong ka ring mag-upskill. Number 7. Wala kang matinong tulog kasi iniisip mo pa kung buntis nga ba talaga si Aling Joy. Girl, tulog na. Hindi yan makakatulong sa mental health mo o sa eye bags mo. Number 8. Kapag may nagsabi sa'yong, huwag mong ipagsabi ha, automatic ka na agad na naging GMA News. Kontrol mo yan. Hindi lahat ng naririnig dapat idaan sa group chat. Number 9. Hindi ka CCTV. Hindi ka dapat 24/7 alert sa bintana. Baka pati langgan sa gate, alam mo kung saan galing. Try mo ding sumilip sa sarili mong buhay paminsan. And number 10. Ang tsismis, nakakababa ng moral. Lalo na kung ikaw ang subject next week. So next time na makaramdam ka ng urge magchika, subukan mo munang uminom ng tubig. Baka dehydrated ka lang, hindi tsismosa.